kong buhay, problemang walang humpay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Ngunit ngayon nabuhayan ang aking pag-asa. Ng tadhana'y mas mahalaga makilala ka. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo.
other but myself, oh Lord. All of myself, yet unworthy of this calling. And still my heart longs to praise, my spirit yearns and faints for you, only for you. How I desire to worship, so hear me now. I sing hallelujah, hallelujah. Let my soul bless your name forever.
Love the Lord. Love the Lord. Love the Lord. Let all God's children love the Lord. Shake off those heavy hands. Lift up those holy hands. Let all God's children love the Lord. Serve the Lord. Serve the Lord. Serve the Lord. Let all God's children serve the Lord. Shake off those heavy hands. Lift up those holy hands. Let all God's children serve the Lord. For the last time, we bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Let all God's children bless the Lord. Shake off those heavy hands. Lift up those holy hands. Let all God's children bless the Lord. Shake off. Shake off those heavy hands. Lift up those holy hands. Let all God's children bless the Lord. Good evening everyone! Isa pong mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. I hope that you're all in good hands at patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. So sa gabing ito, on behalf of our beloved Bishop Lou and Pastor Norma, maraming salamat for this opportunity. At higit sa lahat, sa ating pong Panginoon na siya po nagpapahintulot ng bagay. So alam ko po na you're all excited to hear kung ano po yung pag-uusapan po natin na kadugtong po ng ating pong series or topic po regarding last week po. Nasa kay David pa rin po tayo or under the sin of David. Pero bago po tayo pumulaot sa ating pong pag-aaral, tayo po muna humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yung po natin po mangulo, tayo po manalangin. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigyan niyo sa amin na muli makapag-aral ng mga salita mo. Patuloy, O Diyos, kami humingi na awat habag, linisin mo aming puso at isipan at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa dakilang gawain ito at dalangin namin that you feed us with your wisdom, your knowledge and understanding. Maintindihan namin na lahat ng sasabihin mo at hayaan mo yung spirit of conviction mo ang dumaloy sa puso ng bawat isa po sa amin at dalangin din namin yung mga kapatid namin na galing sa trabaho at malalayong lugar ay umabot po sa aming pong pag-aaral makauwi na maayos sa kanilang bahay, Panginoon o God. Gayun din, Panginoon, iyan mo, Panginoon o God, yung kalooban mo lang ang aking masabi at ikaw po ang maitaas sa oras na ito. Maraming salamat. Binabalik namin sa iyo lahat na kadakilan at kapurihan in Jesus' name. Amen. So praise God. Last week, we have learned that when sin is unconfessed, it will lead to greater destruction as David tried to cover up his sin. Una, sa pamagitan po ng deception or true lying. Then, ang mabigat po, ito po'y nauwi sa murder or naging murder na yung dulo. So nabuong akala po niya na maitatago niya po itong ginawa niya. Pero ang lahat po ng ito ay nakikita po ng Diyos. And since he covered it up, and obviously God was not pleased about it, kaya ano po ang nangyari? Ang sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 4, then the Lord sent Nathan to David, and he came to him and said to him, there were two men in one city, one rich and the other poor, isang mayaman at isa namang mahirap. The rich man had exceedingly many flocks and herds, but the poor man had nothing except one little ewe lamb which he had bought and nourished. And it grew up together with him. Lumaki po ito sa kanya and with his children, kasama yung mga anak niya. So it ate of his own food and drank from his own cup and lay in his bosom. And it was like a daughter to him. Now verse 4. And a traveler came to the rich man who refused to take from his own flock and from his own herd to prepare one for the wayfaring man who had come to him. But he took the poor man's lamb. Kinuha niya po yung lamb ng mahirap
and prepared it for the man who had come to him. So ano po nangyari? God sent Prophet Nathan to rebuke David. Now, what was God's message to David? So kung mapupuna po ninyo ay hindi po kulog or hindi po kidlat ang pinadala po ng Diyos kay David. Kung di isa pong propeta or si Prophet Nathan ang dumating, not with a sword, but with a parable. So nagkwento po si Nathan ng isa pong istorya tungkol po sa isa pong injustice sa pamamagitan po ng isang parable para gisingin po yung konsensya ni David. So kung mapupuna po ninyo, hindi muna po niya inakusahan si David kagad nung una. So nagsimula po siya ng malumanay, very subtle sa pamamagitan ng isang kwento patungo sa mabigat na katotohanan. Ang kwento po ni Nathan ay patungkol po sa isa pong mayamang lalaki na since ayaw niya po yung tupa niya, ang ihain para sa bisita niya ay yung pong kaisa-isang tupa ng mahirap na lalaki ang kinuha niya para ihain sa kanyang mga bisita. So hindi po ito basta tupa lang ng mahirap. Inalagaan po ito ng mahirap na tao. So pinalaking kasama ng kanyang mga anak. So kinakalo niya po ito parang anak na babae. So isinasalo pa sa pagkain at ipinapainom. So ito pong kwento na ito was a picture of what David had done. So stealing Uriah's wife and taking his life. So kung mapapansin po ninyo, ang tinarget muna po ni Nathan ay yung pong konsensya muna ni David. Why? Because God will often appeal to our hearts, sa puso muna, before He breaks our pride. So pagkatapos po ng kwento ni Nathan, ano po ngayon na naging reaction ni David? Sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verses 5 to 6. So David's anger was greatly aroused against the man, and he said to Nathan, "As the Lord lives, the man who has done this shall surely die." Yun ang sabi ni David. "And he shall restore fourfold for the land because he did this thing and because he had no pity." So dito po si David judged the rich man. Hinusgahan niya kaagad. Galit na galit po siya. He was burning with anger. So imagine, the same man na pumatay kay Uriah, ngayon naman ay galit sa ninakaw na tupa. Dahil nakita niya po yung injustice, yung unfairness, at gusto niya po maparusahan po yung tao. Kaya ano po sabi niya? He declared that this man should die. Yun ang sabi niya. So nakita niya po yung kawalan ng hustisya sa ginawa ng rich man. But unfortunately, he did not realize that he was speaking and passing judgment over himself. Yun ang problema. Hindi niya alam. Without realizing, it was him who was the man in the story. Hindi niya alam, siya pala yung tinutukoy sa kwento. So, bago po siya sawayin ng Diyos, ay hinayaan po siya ng Diyos to pass judgment upon himself. Kaya nga po sa Romans chapter 2 verse 1, "Therefore, you are inexcusable, O man, whoever you are who judge, for in whatever you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things." Meaning, when we judge other people, we condemn ourselves. Kung minsan, modesty aside, sabi tayo ng sabi sa ibang tao tungkol sa kasalanan nila, pero ang iba ay patagong ginagawa ang kasalanan din nila. Tinatago nila secretly. Ang iba naman, nagtatago po sa holy language or yung po nagbabanal-banalan while harboring secret lusts, bitterness, corruption, pati pride. While ang iba naman, napaka-rude, napaka-harsh sa kasalanan ng ibang tao. Pero, napaka-malumanay or napaka-gentle pagdating sa sarili niyang kasalanan. Na ang hindi po natin alam, nakikita po pares ito ng Diyos. At alam niyo po, napaka-delikado po na maging harsh sa ibang tao, maging rude sa ibang tao, kung tayo po mismo ay guilty. Kung minsan kitang-kita po natin ang kasalanan ng iba, pero yung sarili po natin, hindi po natin makita. At yung po yung mabigat,
Akala nga natin minsan, madalas pirming okay tayo, ang ginagawa po natin, maayos tayo, pero ang hindi po natin alam, marami din pala po tayong kapalpakan. Alam niyo po, napakadali pong humusga ng ibang tao while ignoring our own mistakes. And truth be told, madalas nga po nagagalit po tayo sa mga kasalanan ng iba, pero yung sa ating po mga sariling kasalanan, ine-excuse natin. Pero ano po ba ang sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 7 verses 3 to 5? And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? Or how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye? Tatanggalin ko yung muta mo, kung ano man yung nasa mata mo. And look, a plank is in your own eye. Hypocrite! First, remove the plank from your own eye. And then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So ulitin ko ang sabi, first remove the plank from your own eye. Alisin mo muna kung ano man yung dumi, yung muta sa mata mo. Ang iba po kasi mga kapatid, pilit pinapansin po ang mga pagkukulang, kamalian, kapalpakan at kasalanan ng ibang tao. While, if we look at ourselves in the mirror, mas malaki pa pala yung muta na nasa mata po natin kaysa sa kanila. So we tend to judge other people thinking we are righteous than they are. Minsan, nakala natin hindi na tayo nagkakamali. Samantalang mas marami pa pala tayong sabit or kapalpakan kaysa doon sa taong hinuhusgahan natin. Tapos husga tayo ng husga. Kaya nga po, ano po ba ang sabi na Lord sa mga mahilig manghusga? Matthew chapter 7 verse 1. Judge not, that you be not judged. The point is that before God exposes our sin publicly, He often gives us a chance to recognize it privately. Kaya lang po, ang self-righteousness po may lead to the trap of self-condemnation. Why? Kaya nga po si David, hindi niya alam. Hindi alam ni David na ang kinondem niya ay yung pong sarili na niya. So David thought that the story was about someone else. Yun ang iniisip niya, yun ang akala niya, na ibang tao po tinutukoy sa kwento. Pero na-realize niya that he just judged himself. And I just want you to know na hindi po tayo kinokompronta po ng Diyos para hiyain, para pahiyain, but rather, He confronts us to deliver us. Kasi po kung minsan ang iba po sa atin ay nagagalit sa kasalanan ng ibang tao, pero komportable po sa sarili nating kasalanan o sa sarili niyang pagkakasala. Kung makaturo po tayo sa iba sa kasalanan ng ibang tao, pero ayaw naman nating aminin ang sarili nating pagkakamali. Ikaw makasalanan ka. Ganito ka, ganyan ka, ganun ka. Bakit si pastor ganito? Bakit si leader ganun? Bakit si brother ganito? Bakit si sister ganun? Ganyan siya, ganun siya. Alam niyo, ang sabi po sa Luke chapter 18 verses 10 to 12, 2 men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself. Nanalangin siya sa ating Panginoon, God, I thank you that I am not like other men. Hindi ako katulad ng ibang tao. Extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. Imagine, turo siya ng turo, tinuro pati tax collector, ang ibang tao, pero sarili niyang dumi, hindi niya po makita. Mga kapatid, what if mayroong isang tao na tumayo po sa harapan po natin at pagkatapos nagkwento ng isang istorya tungkol sa isang makasalanan na tao. Tapos sasabihin natin, kailangan mamatay ang taong yan. Not realizing we were shouting about ourselves. Ganyan po ang nangyari kay David. He had sinned, lusted after Bathsheba, slept with Bathsheba, got her pregnant, and killed her husband to cover it all up. Pagkatapos, ang lakas ng loob niyang umupo sa trono na para baga walang nangyari.
Pero ano sabi ng Diyos? I saw it all. So para po siyang isang tao na natapunan ng isang bagay na kung ano po sa damit, but tries to hide it under his jacket. So mukhang malinis po kung titignan po sa labas. Pero sa loob, alam niya deep inside na namansyahan o madumi yung damit niya, nandun pa rin, di nawala. And eventually, meron po nakapansin. That means, pwede po natin pagtakpan sa ibang tao, pero hindi natin ito pwedeng pagtakpan or mapapagtakpan sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, masyado at sobra po ang pagmamahal ng Diyos po sa atin para magtago sa likodan ng mga titulo or title sa buhay, even sa pulpit, even sa positions, sa riches, sa dunong, sa strength, sa galing, sa pride po natin. Kaya nga po, He will confront sin. Dahil ang katotohanan lang po ang magpapalaya po sa atin. Now, ang sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verses 7 to 9, then Nathan said to David, "You are the man. Thus says the Lord God of Israel, I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. I gave you your master's house and your master's wives into your keeping, and gave you the house of Israel and Judah. And if that had been too little, I also would have given you much more. Why have you despised the commandment of the Lord to do evil in His sight? You have killed Uriah the Hittite with the sword. You have taken his wife to be your wife, and have killed him with the sword of the people of Ammon." So dito po, si Nathan, nirebuke po si David by saying, "You are the man." Ikaw yun, David. It is you. You are that man. So finally, at this point, Nathan delivers the rebuke. And it is time to reveal and uncover the truth. So mga kapatid, pinaalala po ng Diyos kay David, yung lahat ng ginawa niya para sa kanya, His mercy, His promotion. I anointed you, King David. I gave you victory, David. Baka nakakalimutan mo, David, I protected you. Baka nakalimutan mo that I gave you everything. And yet, you despised my command. Pinaalala po ng Diyos sa kanya ang lahat ng ito. Yet sa kabila ng lahat ng ito, ay sumablay pa rin po siya. Nahulog pa rin po siya sa kasalanan. Despised God's word and acted like he could hide it. So therefore, sin is not just a mistake. It's a rejection of God's voice. However, ano po ang ibig sabihin ni Nathan sa sinabi niya? Mga kapatid, when God exposes sin, there are no more excuses. Wala na po tayong pwede pang idahilan. Akala ni David ligtas na siya. Pero nakita po ng Diyos ang lahat ng ito. Lahat ng ginawa niya, nakita ng Panginoon. So dito po pinakikita sa atin kung paano po si Nathan tumayo sa harapan ng isang hari, imagine. Para sabing, you are the man. Hindi na po pwedeng magpanggap si David at this point. Hindi na siya pwedeng magmaang-maangan. Na para bagang walang nangyari, wala siyang ginawang masama. Or wala siyang tinatagong kasalanan. So oras na po para ihayag ang katotohanan. As his sin was fully exposed. Why? Remember, God always brings hidden sin into the light. At ang sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, "For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." I just want you to know na ang salita po ng Diyos ay tumatagos po sa puso. At yan po ang nag-e-expose ng mga iniisip at motibo po natin. Lahat yan ay ilalabas po ng Diyos. Magandang iniisip natin, pangit or masama ang iniisip natin, laman ng isip natin, ng puso natin, pati mga motibo po natin, it will all come to light. In fact, hindi lang po si David ang kinonfront ng Diyos. Si King Saul is one of them. Sa 1 Samuel 15, he disobeyed God, blamed the people. Ang sabi ni Samuel, to obey is better than sacrifice. Pero ano po nangyari? Saul lost his throne. What about si Ananias and Sapphira? Sa Acts 5,
They lied about their offering. Hindi nila binigay yung lahat. Ano sabi ni Peter? You have not lied to man but to God. Ano nangyari sa kanila? Namatay po sila. However, the question is this. If everything we did in secret was brought in the light, ano po mangyayari? Ano po magiging resulta? Luke chapter 12 verse 2. There is nothing concealed that will not be disclosed or hidden that will not be made known. Wala pong bagay na nakatago na hindi po maihahayag or hindi po malalaman. Because He will expose and judge hidden sin. Ganon ang gagawin ng Diyos. Yes! Gagawin ng Panginoon yan. Pero yung rebuke niya was meant to bring us back to Him. Ibig sabihin, binibigyan pa po ng Diyos ng pagkakataon ng bawat isa para umamin bago dumating ang judgment. But the challenge is this. Are we willing to humble ourselves before God? Or will we wait until it's too late para gawin yon? At ano po ba ang naging consequences nito kay David? Isa-isahin po natin. 2 Samuel chapter 12 verses 10 to 14. Now therefore, the sword shall never depart from your house, because you have despised me, and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Thus says the Lord, behold, I will raise up adversity against you from your own house, and I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of the sun. For you did it secretly, but I will do this thing before all Israel, before the sun. So David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin. You shall not die. However, because by this deed you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child also who is born to you shall surely die. Una, he lost his child. Yung anak niya po was sinless, walang kasalanan, pero yun po ang naging substitute ng death na supposedly ay para po kay David. Dapat si David po kung tutusin ang mamatay dahil siya po yung nagkasala eh. Pero yung anak niya po ang namatay kay Bathsheba. Why? Because the sin of adultery is punishable by death. Apparently, yung pong kanyang anak can be considered as a typology of Jesus Christ who was sinless, the son of David, the substitute for our punishment. Second, ano po nangyari po kay David? Sa consequences po, his family was filled with violence and betrayal. Nagkagulo po ang pamilya niya. Imagine, sarili niya pong anak would rise against him, si Absalom po. As his house was never the same again. Third, public shame. What he did in secret, God would publicly expose. Ibig sabihin, nahayag po or na-broadcast po yung kanya pong kagagawan or yung kanya pong kasalanan. Pangapat, loss of peace sa kanya pong tahanan. Kaya nga po ang sabi sa verse 10, the sword will never depart from your house. Alam niyo po, ang sabi po sa Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Yes, pwede po tayong patawarin ng Diyos. But remember na yung pong kapatawaran po ng ating Panginoon na hindi po nag-aalis ng mga masasakit na parusa at yun po ang mabigat. Whether we like it or not, there will always be consequences. Sometimes long after you've been forgiven, kahit pinatawad ka na, kabuntot yan. Instant na kapatawaran ng Diyos. Pero yung pong pagdidisiplina niya, pwede pong tumagal yan habang buhay. So, this served as a historical scar for David that reminded his sin and God's forgiveness. Kaya lang, kung mapupuna po ninyo, pwede naman pong pigilan ng Diyos si David na huwag magkasala. Pero bakit hindi po kaya ginawa ng Diyos ito?
Para bagang tahimik po ang Lord. Wala siyang pakialam kay David, kaya pumalpak si David. Why? So instead, after his commission of sin, dumating si Nathan para i-rebuke po si David. Mga kapatid, sa hindi po nakakaalam, ang Diyos po may not always intervene para hadlangan ang kasalanan. Pero siya po ay nananatiling naka-involve in addressing sin. So allow me to give you several reasons kung bakit po para bagang tahimik po ang Diyos habang nagkakasala po si David. And why Nathan's rebuke came after the sin. Una is the respect for human free will. Yung pong free will ng tao is human's responsibility. At isa po sa susi or key aspects ng human existence is the gift of free will. Binigyan po tayo ng free will ng Panginoon eh. So pinahihintulot po ng Diyos ang tao na gumawa po ng mga moral choices sa buhay. Kahit na kung minsan, yung po mga choices na ito ay pwede po magdala po sa atin patungo sa kasalanan. Kaya nga tayo binigyan ng free will. At napaka-essential ng kalayaan na ito, ng freedom na ito. Why so? Dahil ito po ay nagdudulot po sa tao para mahalin po ng lubusan at sundin po ang Diyos. But it also means na ang mga tao po ay meron din pong kapasidad, meron pong tendency para po mapili or piliin po ang kasamaan. Ang sabi nga po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, "This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live." So malinaw po na binigyan po ng Diyos si David ng kalayaan para piliin or mamili ng kanyang gustong gawin. But David's sin, una kay Bathsheba and then kay Uriah, was a series of deliberate choices. Kahit na alam na po ng Diyos na kung ano pong gagawin po ni David, pero pinahintulutan niya po si David to act according to his own free will. Why? God honors free will because God does not override human choices. Hindi niya po yan basta-basta sinasaklawan yung mga desisyon ng tao, even when those decisions can lead to sin. At naniniwala po akong pinahihintulutan niya po ang tao para lumago po or mag-mature po morally sa mamamagitan po ng pagharap po sa mga consequences ng kanilang ginawa. Sa mamamagitan ng maranasan po yung guilty feeling, yung guilt, yung rebuke, yung pagsaway at pati yung pagsisisi. Diyan po matututunan ng tao kung gaano po kaseryoso ang Diyos pagdating sa salitang kasalanan. At yung pong pangangailangan ng tao sa habag ng Diyos. That is why God allowed David to experience the full weight of his sin bago pinadala ng Diyos si Nathan. Kaya yung pong kanyang pagiging tahimik ay nagbibigay po ng pagkakataon po kay David para harapin po yung bigat ng kanyang ginawa at yung kaparusahan ng mga ito na mangyayari at magkakaroon po sa kanyang buhay. Second, bakit para bagang tahimik ang Diyos? God's patience and long-suffering. Madalas po sinasabi ng Bible that God is patient sa mga makasalanan at hindi po parating nag-i-intervene agad pag nagkakasala ang tao. Bakit? Dahil binibigyan niya po ang tao ng oras or panahon to recognize ang kanilang mga kamalian. Ganyan po ang Diyos. Binibigyan niya tayo ng panahon. Kaya nga po yung pong mananahimik po na Diyos sa kaso po ni David might have been an opportunity for him na magsisi on his own bago mangyari po yung divine intervention. Kaya nga sabi po sa Romans chapter 2 verse 4, "Or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance?" Pwede naman pong mag-repent si David at several points habang nangyayari yung mga kasalanan na nagawa niya. Pagkatapos makita si Bathsheba, after committing adultery, or even after orchestrating Uriah's death. Pero yung pong pananahimik po ng Diyos allowed David the space para ma-realize niya po yung sarili niyang pagkakamali. Kaya lang po hindi po nag-repent si David kaagad on his own initiative, which led
to God sending Nathan. So therefore, God allows time for repentance because His silence does not mean absence or indifference. Siya po ay pirming aware sa mga action po ng mga tao and is very patient. Naghihintay po ng tamang pagkakataon para lumitaw yung pinakamatinding posibilidad para sa paglago, para sa pagsisisi, at gayon din sa restoration. Ang sabi nga po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kaya po sa case po ni David, God's patience was meant to give David the opportunity to see the full weight of his sin before a divine rebuke came. So yung pong timing po ng Diyos in sending Nathan ay nagpapakita po ng wisdom ng Diyos sa pagkumpronta po sa kasalanan when it would have the most impact. Thirdly, God's judgment comes after sin is committed. Pinahihintulot po ng Diyos ang tao magkasala at maranasan po yung mga consequences before stepping in the picture to confront or correct. Sa kaso po ni David, pagkatapos ng adultery niya, ng murder, pinadala ng Lord si Nathan to bring conviction and to pronounce the judgment na darating as result of David's action. Kaya nga sabi sa 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 7, so kung mapupuna po ninyo, dumating yung rebuke ni Nathan pagkatapos ni David makagawa ng adultery at ng murder, na nagpahintulot kay David para maramdaman yung bigat ng kanyang guilt bago siya kastiguhin ng Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pag-aantay until after the sin was fully committed, pinahintulot ng Diyos na makita ni David yung damage na nagawa niya. Kaya ito po yung magpapalalim sa sense of remorse and repentance ni David. Why? Madalas po pinahihintulot ng Diyos ang tao na maramdaman yung bigat ng kanilang ginawang kasalanan before intervening to bring correction. Always remember, He often allows sin to unfold before He intervenes because divine confrontation leads to true repentance. So when Nathan finally confronts David, it leads to one of the most profound moments of repentance in the Bible. Makikita niyo po yung genuine sorrow ni David, yung pong kanyang recognition sa kanyang kasalanan sa harapan po ng Diyos are encapsulated sa Psalms 51 na isa pong prayer of repentance. So hindi po mangyayari ang matinding repentance na ito kung pinigil po ng Diyos si David before he fully realized the consequences of his sin. Kaya nga po sa Psalms 51 verses 3 to 4, for I know my transgressions and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So by allowing David's sin to unfold and waiting until after the sin to send Nathan, God brought about a deeper level of heartfelt repentance. Yung pong pagre-recognize o recognition ni David ng kanya pong pangangailangan sa habag po ng Diyos at yung pong kapatawaran was profound and transformative na nagdulot po ng restoration po sa kanya. Now, punta po tayo sa pang-apat kung bakit para bagang tahimik po ang Diyos habang nagkakasala si David. Sin and its consequences serve as a lesson. So God's silence and delayed confrontation allowed David para maranasan po yung serious consequences ng kanyang ginawa, not only for himself, but also for those around him. Yung pong pagkamatay ng anak niya mula kay Bathsheba, yung gulo sa household po niya, ay nagsilbing reminder kung paano po ang kasalanan ay nagdudulot ng pagkawasak at consequences even for a man after God's own heart. As found in 2 Samuel chapter 12 verse 10.
So, sa pamamagitan ng experience of guilt, of judgment, and ng consequences, na-realize po ni David yung pong seriousness of his actions at kung gaano po ito nakaapekto sa relasyon niya po sa Diyos. Na naging spiritual lesson po para sa future generations patungkol po sa bigat ng kasalanan, the necessity of repentance, and the reality of God's discipline. Sa madaling sabi, ito po yung mga dahilan kung bakit po hinayaan po ng Diyos na magkasala po si David at kung bakit siya po tila baga tahimik while nagkakasala si David. So mga kapatid, bago po tayo magtapos, I would like to share with you a short story po. There was this man, nagnakaw siya ng isang napakahalagang bagay, mamahaling bagay sa pinagtatrabahuhan niya. Wala po nakakita sa kanya. So iniisip niya, he had gotten away with it. Lumipas ang ilang linggo, hanggang lumipas ang ilang buwan, namumuhay siya, he lived his life as if nothing had happened. Pero isang araw, nakatanggap siya ng isang sulat mula sa kanyang amo, sa kanyang boss. Ang sabi ng sulat, "We know what you did. We have proof. Alam namin kung anong ginawa mo. At meron kaming patunay. Come to my office immediately." Pumunta ka agad sa opisina, bilisan mo. Can you imagine yung puntakot na bumalot sa puso niya? Yung kaba na dinulot sa kanya. For how many months, iniisip niya yung kasalanan niya ay nakatago or nanatiling nakatago. Pero ngayon, ito po ay na-expose. For many months, malaya sa naglalakad, pero ngayon, judgment was coming. Ganyan po ang nangyari kay David. He committed adultery with Bathsheba. He tried to cover it up by bringing Uriah home. Nung hindi yan gumana, he had Uriah killed to erase his tracks. Iniisip niya, he got away with it. That is why the question is, what price will we pay if we ignore God's warning? Ang iba po sa atin are one decision away from destroying your life. Remember kapatid, sin is not worth the price. Hindi po. It always costs more than we expect. Huwag na po nating intayin na mawala pa sa atin ang lahat bago po tayo magising na katulad po na nangyari kay David. Oras na po para magsisi. Humingi ng tawad at talagdan po ang ating pong pagkakasala. Alam nyo, ganyan po magmahal ang Diyos. Kasi po, yung kanya pong rebuke is His mercy. So ngayong gabing ito, God is confronting some of you perhaps, just like He confronted David. Bakit? Dahil mahal ka niya. Tandaan po natin, God rebukes us dahil ayaw niya pong wasakin tayo ng kasalanan. God convicts us dahil gusto niyang patawarin at i-restore po tayo. Yung pong kanyang pagtutuwid is not His rejection, but it is an invitation back to Him. Kaya nga po, ano po ang gagawin natin? Will we ignore Him and keep covering our sin? Or we will fall on our knees and repent before it is too late? Kayo lang po ang makakasagot yan. But at this moment, kung sino man sa inyong kinakausap po ng Panginoon, allow me to pray for you. Tiyuko natin ang ating mga ulo. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa mensahe mo. We know when we believe that this is a tough one. Nire-rebuke mo kami, Panginoon, hindi para, Lord, kami masira, mawasak, kundi para kami bumalik sa iyo. Lord, I pray kung sino man, Lord, ang kinakausap mo, sa oras na ito, Lord, bagabagi mo kanyang puso, na pagsisihan niya, binagawa man siya mga mali, kasalanan, mga nakatago. Kaya mo, Panginoon, O God, na ikaw ang kumausap sa kanya. I-convict mo siya, Panginoon, O God, na bumalik sa iyo, Panginoon. Yung sino man sa amin na nandito, Panginoon, O God, na nahihirapan,
makalaya, palayain mo rin, Panginoon, sa kanilang mga pagkukulang at pagkakamali, Panginoon. Kausapin mo sila through the power of your Holy Spirit, Panginoon. Uli, maraming salamat sa mga salitang ito, and we look forward sa mga susunod na panahon na ituturo mo po sa amin. We give you glory, honor, praises, and thanksgiving. In Jesus' name, Amen. So again, mga kapatid, yan po yung mensahe ng Diyos sa atin, kung paano po ni-rebuke ng Lord si David, paano siya kumompronta. Hindi po para sirain, wasakin ang tao, kundi para po tayo ay matutong bumalik po sa Kanya. So sa pagkakataon naman po ito, to all our first-time viewers, ngayon po ay napakinggan po natin kung paano ng Diyos ni-rebuke si David. Dapat lang po na ang kasalanan po ay pinagsisisihan, hindi po ito pinagtatakpan. Kaya sa oras na ito, kung po malinis kayo sa pagkakasala, makalaya kayo sa gapos po nito, isa lang po yung gagawin po ninyo. That is to accept Jesus in your life and by believing in His gospel for you to be saved. Ang pag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. Now it is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan, death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, right after we believe, wala na po ba tayong gagawin, or is believing enough? Tutuldok na po ba tayo doon? Hihinto na po tayo doon pag tayo po'y naniwala, tanampalataya? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, hindi po tayo matatapos sa pananampalataya, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. But another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po rito, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Babautismohan daw po sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi sa kung kaninong pangalan, kundi in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Ang naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ang dami mo nagawang mali, ang dami mong kapalpakan, ikaw na yung pinakamasama at pinakamaruming tao sa balat ng lupa. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, dahil yan po ang tinitignan ng Panginoon. Hindi niya tinitignan yung bigat na nagawa mo, ang tinitignan niya yung taos puso na pagsisisi mo. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po babautismo sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Again, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po papasok ang ating transformation.
Yung ating pong regeneration, sa madalit sabi, tayo'y mababago na po. Na nabanggit po yan sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers dito, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, pinipilit po natin magbago, 1, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Tapos pipilitin mo na naman ulit magbago, magbabago ka na sa daling panahon, bumabalik ka na naman sa dati. So kung mapupuna po ninyo, pabalik-balik lang, ayaw ka magbago ng lubusan. Bakit? Kasi sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. Yan din po yung magpapaalala po sa atin para makaiwas po sa kasalanan. So napakahalaga po na matanggap din po natin ang kaloob ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. So take note dito po, 3 bagay nito kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas natin ang ating 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko natin ang ating ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit ninyo ang panalangin ito, nandun yung buong puso na tayo humihingi ng tawad sa Panginoon. Nagsisisi po tayo kung may nagawa tayong pagkukulang sa Kanya. Ihingi natin ng tawad sa Panginoon. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa mga interested po magpabaptize. Pwede kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po na ng water baptism, or otherwise, you can directly message us sa ating pong FB page. Iwan kayo ng mensahe para mabigyan po namin kayo ng further instructions. So next week, wag po kayong mawawala as we continue our series. So abangan po natin ito, yung pong the heart of repentance, the restoration, and redemption after sin. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Oh,